Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Duterte Legacy. Interview ni Ces Orenia Drilon. Saludo ako dito sa journalist ito. Sa kanyang pagtatanong kay John Vic Rimulya, kasama ang brother niyang si Boyeng, nasupalpal sila. Kasi parang lumalabas sa tanong na inaabuso ng dalawang magkapatid, Rimulya Brothers, ang kanilang kapangyarihan. Grabing depensa ni Rimulya. Pakinggan natin ha. Sabi nila, these Rimulya brothers are holding two powerful positions in government. I know. Who are the checks on the two of you? You have the ear of the president. Actually, the question is, are we abusing our power first? Yes. Yes! That is actually the... Di ba? Are we abusing our powers? Anong sagot ni Ces? Yes! Yes! Ang galing! Sinong mga journalist ang makapagsasabi niyan na yes, you are abusing your powers per public opinion. Kasi itong mga journalist, binabantayan nila ang pulso ng taong bayan. Kaya yun ang tanong din nila. Itong dalawang Rimulyang ito, they are so much powerful. Oh. Diyan kayo, group effort kayo dyan. Sabi nila, these Rimulya brothers are holding two powerful positions in government. I know. Who are the checks on the two of you? You have the ear of the president. Actually, the question is, are we abusing our power first? Yes. Yes! That is actually the essence of the question. So that, if that is the question, we enjoy the president's trust so far. We have not put anything henceforth for him to even consider remotely that we are abusing the power. The president. We have not done anything that we have abused our power. Ang taong bayan, lalo na kaming mga DDS, hindi namin makakalimutan ang iyong kwento. Sino bang nag-interview sa kanya? Yes, group effort. Pinagplanuhan namin yan eh. Grabe. Dinamay pa niya sina Secretary Gibo Teodoro at General Anyo, group effort. Ano yan? Dapat yung mga ganon, kung totoo man, huwag mo nang sasabihin sa isang interview. Di ba? Nakakapagtaka, bakit parang normal na sa kanya nung sabi niyang group effort, pinagplanuhan namin talaga. Honorable Secretary John Vic Rimulya, huwag mong sabihin nakalimutan na naming mga DDS yun. And kahit hindi DDS, yung mga nagmamasid lang. Kasi, ito po yung survey ng W.R. Numero. Yung Philippine population, hati-hati by grupo yan eh. Ang pinakamalaking grupo pagdating sa politika, DDS, tayo po, 34% tayong mga DDS, pinakamalaki tayo. Sumusunod lang ang mga Marcos loyalist, 15%. Ang next is yung mga kakampiks, 12%. And all the rest, yung mga tinanong, neutral. Yung hindi masyadong nakikialam sa politika, either problemado sa buhay, survival lang ano nila. Kaya nung tinanong, wala, hindi kami Duterte, hindi kami Marcos, hindi kami kakamping, neutral lang kami. Yan, 39%. So, yung mga Marcos loyalist and kakampings, tuwan-tuwa sa nangyari sa aming Tatay Digong. So, ilan yon? 27%. Yan, pwede. Makalimutan nila yung ginawa mo. Itong kakamping at saka Marcos loyalist, kung magkaroon ng unity team ng mga kakamping at Marcos camp, boboto kay Rimulya or kay Hontiveros. But kaming mga DDS, yung 34%, Honorable Secretary, hindi namin makakalimutan yung ginawa ninyo sa aming Tatay Digong. To me, that's abuse of power. Okay?
And then, yung 39% na nagmamasid, huwag kayong kumpiyansa yan. Kasi ang mga yan, either yung hirap na hirap sa buhay, kaya lang, I believe itong mga nasa laylayan, nakaka-relate sila sa mga Duterte. O kaya yung mga matatalino, nagmamasid lang, tinitimbang, huwag kayong kumpiyansa. Dahil pagdating ng eleksyon, I don't know saan kayo pupulutin. Oh. Survey. Anong mga lumalabas sa survey? Sunod-sunod itong mga latest survey. BP Sara tumataas ang kanyang rating. Ito ang pinaka-latest na lumabas is SWS. Headline ng mga mainstream media nag-iiba na. Noong una, ang headlines ng mga mainstream media, pagtaas yung mga pabor kay Marcos. Nabigla ako kanina, News 5, GMA News, iba pa, headline nila, BP Sara, tumaas ang rating sa latest survey. Wow! Sabi ko, nakakaramdam na ba sila? Na magbago na tayo ng dahil parang walang makakatalo kay BP Sara sa 2028. Paboran na natin sa akin lang ito Kasi nakakapagtaka yung mainstream media, mga title nila, una, kung ano ang masama kay BP Sara, yun ang i-highlight sa title, headline. Ngayon, hindi na. Anong maganda kay BP Sara? So, group effort, yan. Ano ba? Yung pagiging ombudsman ni Boyeng Rimulya, hindi namin makakalimutan yun. Talagang, sabi nga ni Senator, dating presidential spokesperson Edwin Lasierda, not surprising, sabi niya, yung pag-appoint kay Rimulya as ombudsman is an insurance for the Marcoses. Para beyond 2028, kung ano man ang gagawin ng next president sa Marcos, may kakampi na sila sa ombudsman. We were not born yesterday po na yung ginagawa ng Marcos Jr. administration sa mga pabor na binibigay sa mga Rimulya, nakikita namin. Hindi kami 8-8. So, good luck po, Secretary Rimulya, sa inyong hangarin sa 2028 national election. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. O karon mao na ni ang matabagan og yero si Lola. Dako akong pasalamat nga makaatop gid ko. O so mao ni ang balay ni Lola. So makita nimo nga tulda lang. Oh. Ang atop o ang iyang kuan dingding. So luoy kay ilang kahimtang, O so mo gyud ni ang naa sa sulod So makita nimo nga kuan lang gyud ang tulda lang gyud ang ilang atop, ang ilang dingding pod. So makita nimo So mo ni ang ilang kahimtang. So mo ni ang ilang abuhan. So kita mo ipang kuan na lang og gaan karton og trapal lang gyud ang abuhan. Mo pud ni ang ilang higdaanan. Og karon unsa imong masulti nga natagaan mo giyero nga tulda lang di ay ang inyong balay? Nagpasalamat ko sa Ginoo nga ikaw gid ang gihimo nga instrumento nga muhatagan gid mi og sin nga makaatop sa among balay. So makaatop na gyud mo kay tulda lang gyud og pilpod ang dingding ba. So pila na gyud ay ni katuig ang inyong balay nga anong tulda naman lang ang inyong atop? Duha. So duha na ka tuig.
Tungod sa among kalisod, kutob ra gyud among panginabuhian sa kaon. Oo, so ang trabaho sa imong bana di ay. So mag-uuma lang siya. So pila na imong edad? So 26 na ka. Sige na kay anak. Naa. Sige. Sige, salamat.